siya anak. Ayun si Manny. Mani. Kaya, masasabi mo lang. Okay. Hindi siya anak eh. Hindi ko pa siya kay Mani. Manny. Ito siya na shampoo lang ng sukat. Tayo mo doon meeting. Ganun ba kayo? Ayan. Press, sama ka press. May resibo tayo. Okay, one. Dito ka. Okay, mahiya. 1, 2. Okay, salamat. Susunod na kami. At ilan mga po siya. So, habang wala si Daddy, umpisa na natin talaga yung programa. So, bali, ano kasi, and then, so, may kwento ko lang, yung siguro yung konting historical background ng Quezon City Photographer's Guild. Bali, well, kasi ako ay, pala si Romeo Mariano, presidente ng Quezon City Photographers Guild, and I've been working with the Quezon City government for 32 years. So, 4 na mayors na po ang aking napagdaanan, napagsilbihan. No? At ang status ko noon bilang photographer ay ako yung closing photographer, no? Wala kay Mayor Matay, no? Yung KSB hindi mo masyado parang backup. Tapos yung artistic, naging official photographer na, yung closing photographer. At ito dumating na yung si Mang Joy, Mayora ay nasa gilid na rin tayo. From time to time, choose yung kasi meron naman siyang dalang photographer at babae sa hindi na. So, babae rin yung photographer ni Mang Joy ngayon, closing photographer. So, sa 32 years na journey ko sa photography, particular dito sa Quezon City government, ay naobserbahan ko, at naranasan ko, yung proseso ng photography, o ng photo documentation dito sa Quezon. Way back, sa tanong ni Mayor Matay, film pa yun. Film photography pa tayo noon. So, wala pa masyadong visitor. Although meron na pero hindi pa sa ganun ka develop. Mapalag pa siya, no? Tapos yung resolution is very low pa. So, pag nagpa-print ka ng picture, medyo selected, whereas na ngayon, well, 35 MB, yung original. Parang parehas na siya ng film. Kung ano yung resolution ng film, during the time, 135, nakuha na ng digital. No? Okay, ano ang nangyari natin? So, yung panahon niya, ni Juicy Bond, before Mayor Matay, film yun, tapos meron isang diary sa City Hall, sa 6th floor, doon pinaprocess yung film. Sino kaya lang nag-process ng film? Sino kaya lang? Wala. Okay, so hindi. Black and white or color? Color or black and white?
Laki naman. Okay yan. Ngayon, ngayon. Siguro. Anyway, gano'n ano? So, maraming mga negatibo na naka-file doon sa darkroom. What's the term niya, so marami siyang files na negatives. So the Mayor Matay took over yung kanyang Mayor of Quezon City na wala yung mga negatives. Pagpunta namin doon, hinahanap namin kung saan napunta yung mga negatives, mga field. So wala, saan napunta? So that's history, sayang yan. So sa minto ng observation sa photography o photo documentation aspect ng Quezon City Government. Dumating yung panahon ni Mayor Matay. So 9 years, Mayor Matay, gano'n din. Wala kang masyadong negative alam digital niya. Film pa rin yun. So we're still taking pictures using film. Amen, no? So film. So dark room, black and white, doon din namin nilalagay yung mga negatives. Okay. So when the Mayor Matay's term expired, si Bistik na. So pagbalik ko doon, wala na naman yung mga negatibo. Sabi ko, basta kaya napunta yung mga negatives naman. Masira. Sabi yung modes, yung humid, so yung condition, yung temperature, whatnot. Masira yung mga negatives at hindi na rin namin naalaman kung saan punta. Okay? So dumating yung term ni Mayor Bistek. Mayor Bistek, so Mayor SB, yun, nag-agawa na yung film and digital doon. So, yung film, meron pa rin, tapos yung digital na papasok na, no, sa kasaysayan ng mga photographer sa Quezon City. Siguro sa huling bahagi na ng presentation ni Mayor SB, yung paggamit ng digital. Okay. No? Yung kay Bistek, digital na. So, in terms of yung pagpapay, pagpatago ng mga litrato, medyo na yung sa panahon ni Bistek, medyo nandiyan. So, meron na litrato. Well, doon sa panahon ni Mayor SB, well, negative, so nawala din yun. Actually, ako, yung makasita ko, nalagay ko din sa isang table sa tourism, pagkatabi ko, wala na rin. So, sabi ko, bakit ganun ka ako? Hindi natin binibigyan ng halaga, importansya. Yung mga images na natin-create natin, lalo yung film natin. So sayang yung mo, history na yun di ba? Paano ni Junsimon, paano ni Matay, paano ni SB, asan yung mga litrato? Yun ang hinahanap natin. Sayang yung mga litrato na nawala ngayon. Okay? So meron yung konting masaysayan ng ating photography dito sa Quezon City. Ang ating journey for 15 years. So, sabi ko kasi by next year, retire na ako, no? Sa mandatory retirement sa Subay. So sabi ko, kailangan i-organize natin ng mga photographers at yung mga tao sa opisina, yun ang palasakit at konting bigyan ng importansya ang ginagawa natin sa photographer. Diba? So, sabi ko, magbuo nga tayo ng organization. Quezon City Photographers, wala nang video. So, sabi ko, sige, punta ko sa unang pinuntahan ko, yung mga photographer ng mga opisina. Medyo wala pa kami kaya ata, pero yung mga tatagal na dyan, si Arnold Cleopas, assistant city treasurer na siya. So, kasama ko siya sa buo. Tapos si, mga nawala na rin, sa Quezon City, magkagaling sila ng photographers. So, yun, 2016 yun. Tapos, ganun pa rin, sabi ko, kailangan makagawad naman. Nagawad, pinunta ako, mga kapitan, District 4. Mga enthusiast din, mga artist. So, sabi ko, tayo na organization. So, well, sa umpisa, okay naman sila, pero eventually, hindi na nagka-interest. They're more on sa trabaho nila. So sabi ko, sige, ako, try ulit. Sabi ko, try ulit. Buti-buti naman ako. Nakita ko yung mga tropa ito. Si Arvin, si Engineer Eric, si Pastor Red, si Manny,
library. Nakita ko sila, sabi ko, ba, mukhang ano to ah. Mukhang potential kasi nakita ko rin yung mga Facebook nila eh. Bago ko na gano'n, Facebook nila. Sabi ko, hindi ko mahawag pala yung mga camera ko. Ako, sabi ko, ano, maganda umpisahan ko ako. So yun, matawag tayo ng mga meetings. Tapos dumalang ko sila. Ano sabi na ako, maganda na yan. So, 2019 February, nag-launch kami ng isang mamaya siguro, isang workshop. So, anyway, ganun lang, ganun yung kasaysayan ng ating photography dito sa Quezon. So, now, balik na tayo dun sa okay, no? Ayun, 22 years, 1990, I started 1992, working on the SCCP drawing as a photographer. So 1992, before that, freelance photographer. I worked with Associated Press, Reuters, 1980s yun, 1980s. Nag-cover coup d'etat, Mount Pinatubo, marami na. So, experience-wise, medyo pinili yung natin natin in terms of photo journalism and documentary photography. Actually, naglabas niya ako ng book about people power, published by the Business Mirror. That was 2011 during King Kong. So, yun, title ng book, it's my collection of photos. Actually, people power doesn't happen for this. Before pa yan, may na-struggle ka sa 80s na. So, na-cover ko yun. So, yun naman ang libro ko. Ang title ng libro, The Human Tide of History. The Human Tide of History. So, yun, cover yun ng martial law, people power, tapos tama ng Beijing, Marcos. Yun, ganun yung cover yun sa libro. So, yun na, yung mga nagawa natin. And then, now, tutuloy na ako sa pinakilala ko sa masyadong haba. Anyway. So, lahat kayo photographers, ang sabihin ng mga bawat opisina. Okay? So, everyday, no? Activities for relationship. Anong gamit mo? Cellphone? SLR? Mirrorless? SLR. Sarili nyo? Or sa opisina? Opisina? Maswerte kayo. Opisina. Nung panahon ko, sarili ko kamera ko. Sarili ko, ako bumibili, papagawa. Sila, yun nga, medyo hindi ko masyadong binibigyan ng importansya when it comes to phone. Anyway, ganun na. So, yan, photo journalism that builds up Malay communities, yun yung other banner na ating slogan. And then, okay, what are we here? Nandito tayo. This is party. Yeah. Why are we here? Because we nga, gusto natin magtakag. At ma-expand ang aming membership dito sa Quezon City. Here. No? Yun nga, ang Quezon City Photographers Guild ay duly registered as SAC, Securities and Exchange Commission.
registration. No? Ito i-set natin. Yan. Ito i-set natin, ano? Na-register tayo noong February 15, 2019. So, siguro, pinagtatanong na namin kung kailan kasi when it was founded. So, siguro, mag-i-rely na lang kami dito sa kung kailan kami na accredited or na-register sa SEC. At the same time, tayo ay accredited. Alam niyo ba ito? Yung Community Development Council ng DCRD. Okay. Ano tayo doon ha? Recognize tayo doon ha? So sabihin, pwede tayong mag-offer or mag-request ng gusto natin, no? Kung natin na maigig, kung natin kasi yan, ano? So ano tayo ha? Legal na ano, hindi tayo tipo na legitimate ng ating organization. Okay? Okay, now, importance of photography in public service. Diba? Napakahalaga naman ito, ang photography sa ginagawa natin. Diba? Yun. So, how can photography significantly enhance community representations and communications in various ways? Huh? Okay. First, visual storytelling. Diba? Visual storytelling. Bago? Bago, no? Or yung bago ba? Sa kandinig? Visual storytelling. Visual storytelling. Alam niyo ba? Yung writer lang dati at ang photographer ang gumagawa ng ganyan. No? Doon pa, with the advent ng technology, digital internet technology, lahat ay marunong gumawa ng visual storytelling. Nagkukwento na, diba? May traffic, post sila sa FB, may caption, may gano'n, diba? So parang na-democratize na yung photography. Diba? Sabihin lahat, may access na. No? Lahat may access eh. Diba? So yun, gano'n, visual storytelling. Tapos, yun through pictures, through photographs, nakukwento na nila yung kanilang sarili sa community. Community, kanilang community sa mga. Nagkukwento na sila. Hindi tulad namin, nung panahon na kami na nagkukwento. Kami lang, yung mga photographers, not just newspapers. Diba? Pero now, lahat pwede na magkwento. Focus na sa social media. Diba? Okay. Awareness and advocacy. Awareness and advocacy. So sabihin, ginagawa natin, diba? Yung ginagawa natin, through photographs, dinodocument natin yung mga activities, yung ating mga programa. Ito sa raising the awareness. Tinataas natin yung kabulatan. No? Yung kabulatan ng community. No? Through our photographs. Ang laking bagay na litrato para sa communications sa community. Diba? Litrato lang it's a universal language. Pag litrato, alam mo na kung ano, diba? Hindi mo na kailangan text na sasabi ko sa inyo lang ito. Diba? Pag litrato, yun na yun. Kung interpretation. Historical and cultural. Bakit? Bakit kailangan natin ito? Capturing the events, no? Events related sa kultura at sa kasaysayan. Bakit hindi kailangan i-celebrate, i-document taon-taon yung mga ganitong celebration? Bakit? Kasi ayaw natin mawala yung ating kultura at ang ating tradisyon at ating kasaysayan. Diba? Kaya, mga Likuson, tuwing August 19, ginagawa natin yan. At pinipicturean natin yan. Diba? Kumbaga, parang preservation, mag-preserve yung ating kultura, yung ating tradisyon, no? At yung ating kasaysayan. Kasi pag hindi natin ginawa yan,
Ano yung mga mangyayari sa susunod na henerasyon? Paano nila masasabi na ganito ang guri ng kamera? Kung wala mga images, wala mga litrato na magpapatungan na diyan ay totoo. Diba? Okay, may pumpita na, masabi lang ha. Ito ay strengthening bonds and connections. Diba? Maganda itong ginagawa natin, di ba? Sama-sama tayo. Kapag kwentuhan ng ating mga kasasan about photography. Kumbaga, isang paraan, no? Na mag-connect-connect tayo. Na mayroong common na goal or vision. So, yeah. Hindi lang ngayon gagawin natin yan. Sa mga susunod, marami pa tayong activities na mag-aano sa atin, magpapano to. So, sharing of experiences, sharing of technical skills, kailangan natin. Okay? Enhanced communication. Yan. Hindi lang photography, tuturuan din natin paano magsulat ng caption writing and news writing. Basic ka nila. Kasi ang litrato, pag tinignan mo, na wala siyang caption, parang, mas maganda naiintindihan, o-communicate yung litrato sa audience, sa community, mga sectors. Okay. Promoting active community participation. Yeah, hindi na yun. Exhibit tayo. Sige, participate kayo. Hindi, babanggitin kayo sa dulo na. Pero, umpisa nyo na. Mag-ipon na kayo ng mga negative, ang mga litrato ninyo. Para may mapipili tayo. Mag-exhibit tayo doon sa mais. Inayagan na tayo. Ano lang yun? So, yun. Ayun. Okay, no? Tapos tayo dito, no? So, ito, mga physics na gagawin natin. Ako maganda naman tayo. Mas maganda tayo ng pagka-alaman or magagaling. Ito, si Britt. Medyo magaling yung photography yan. So, sabi nila yung share. Okay? Okay. Photography serves as a powerful narrative tool for representation and communication, empowering communities to share their voices and tell their stories. Sila na mismo magkukwento ng kanilang buhay, no? Hindi na tulad dati na journalist na, photographer siya. Ngayon lahat na pwede magkwento at i-share yung kanilang voices, yung kanilang tinig, at magkwento, no? Patay doon sa kanilang nakikita na okay? So very powerful tandaan ninyo ang camera, very powerful narrative tool. Parang to communicate, no? To create compelling stories. Yan ang power ng photography. Okay. Overview of the gear. Yun nga, nandito na kanina. Yung kwentong konting kwento, no? Okay, ito na. Why unify photographers across various departments and offices? Okay. Bakit natin kailangan unify? Sama-sama tayo. Kasi, una-una, observasyon. Yun na, balikan natin yung kwentuhan na. Yung pagtingin ng opisina, ng mga tao sa CTO, sa mga photographers, sa photography. Diba? Parang wala silang parang interest doon sa ginagawa natin. Tama ba? Naranasan ko yun, parang tingin sa'yo photographer, taga-buko ka lang. Sip ka, tapos ibigay mo sa mga kapitan, si Mayor, ganun yung mga ganun yung mga trabaho ng photographers. So sabi ko, why unify photography? Kailangan natin ng boses, hindi isang boses. No? Para yun natin, para ibagay natin yung mga gusto natin. No? Sa opisina natin. Maglagay naman kayo ng dyan, mga plantilla position ng photographer. Kaya bili kayo ng mga, kahit hindi high-end na, no? In between na entry at ng photographer. Camera, kaya ng entry yan ang camera. Dito sa gitna, basta tayo maayos ang nakuha. Yun, panahon na yun, wala na yun. Hanggang panahon ni Bistek, kasi Bistek,
O yun, meron yun. So, ang alam ko rin naman na meron din naman mga officers ng opisina na meron ba? Kung supportive. Meron ba? Okay. So, yung isa pa, bigyan naman tayo ng konting importansya sa mga tututos natin, nakikreate natin mga litrato. Hindi yung pag-shoot natin, kabila, delete. Yung litrato na hindi mo na mababalik yun. That's history. Kasaysayan na yan. Kahit anong pangit na yan, katabi ko doon, tabi mo siya. Huwag mo muna bubulay. That's history. Yung mga litrato kumukuha mo sa people power. Yung mga litrato mga passion, nagagamit yun. Because, kasaysayan na. Kahit dark, ginamit. Kasi that's history. Okay? So, gano'n, no? Marunong tayong kung malasakit sa images, natin i-create. At the same time, hindi natin ma'am, makakilin na ito. Pero naman si Puji, pwede na. Si Tano, pwede na. Diba? Mga ganun po. Pag hindi tayo salita, wala. Sasama sa budget yun. Diba? Ang alam ko yung mga konsyal, meron isang beses. Lahat ng mga photographer sa konsyal, binigyan tayo isang camera. Ito pa yung mangyari sa akin gano'n. Yung pwede natin. Anyway, ganyan, ano? Yan, isa yan. Pangalawa, yung gusto natin yan, di ba? Yung maging, ang litrato ay maging powerful narrative tool. So, gamitin natin lahat natin for raising awareness. Tapos, yung consciousness, using our photography. Kasi, yung sinasabi natin, di ba? Napakahalaga ng litrato sa pagbabago sa social change. Di ba? Ano ba yung EJ Gay, may isang litrato na doon na nag-viral doon. Pero kita mo naman, nagamit sila. Napaka-strong, very powerful ang litrato. Okay? So yan yun lang yung ating nakikita ngayon. Kailangan natin unify. Isa pa, sinasabi nga pala na kailangan marunong tayo itago, no? Gagawin natin yung digital photo archiving. So yung mga litrato ninyo, ituturuan namin kayo ng pag-file. Ano tawag dito? Yung digital asset management. Yung may award sa tanong. Actually, nagbigay na ang QCPL ang library tungkol sa ganyan. Paano mag-file, paano mag-store ng litrato. So yan yun ang gagawin natin kaya natin gagawin ito naman kahit natin mag-unify. Okay, encourage partnership. Foster spirit of teamwork, collaborative photography projects, and events, bringing people together to share creativity, ideas, and experiences while building strong connection. Okay, long-term objectives natin. Digital photo archiving. Meron na kami yan. Gusto na kami ng Quezon City Public Library. Yung mga initial talks na tapos nagbe-benchmarking na kami. Kapag ito mga sa litrato. Create a centralized, organized, and easily accessible repository of photographs that preserve visual records, supports documentation, and enhances storytelling for reference and use. So yan ang ating long-term objectives. Yan ang gagawin natin. Okay ba sa inyo ito? Sakali? Diba? Ganda, diba? Hindi pa yung may nagaan ng kusina. Kaya pwede kumuha ng litrato. Kailangan ko namin sa aming pa-steam, tatanong pa sa library. Kung saan po po yung litrato. Diba? So yun ang gagawin natin. Tatayo tayo ng repository para photo map. Digital photo archiving library o pagkakala. Pero ganun yung ito. Okay? Ganyan daw, no? Yan. The importance of documenting Quezon City's history through photography. Yeah? May ginawa tayo ng dalawang libro. Yung Quezon City Council History and Legacy. Mabalihan nyo ba? Malaki na gano'n? Book, copy table book. So, nagkaroon tayo ng volume 1 at volume 2. No? Tapos lahat ng konsihal from the first council, ang dulo. Balik na ako. Tapos pwede mo
Tapos yun, isa pa, ginawa natin yung barangay history. Meron tayo, hindi naman libro, no? Barangay history ng Luzon. So lahat ng barangay, may kanya-kanyang kasaysayan. Kaya pansinin niyo, yung mga barangay natin dito ay kakaiba. Ay galing doon sa, yung kanilang mga pangalan ay galing doon sa, sa amin, sa tao. So yun, hindi siya lumira ang pangalan ng lugar, tao, pangyayari. Okay, bakit? Bakit kailangan din natin na magkaroon ng digital protocol? Kasi nasabi natin kailangan i-share na natin yung mga litrato. No? Yung access, iyan na natin yan. No? Kaya magkatayo ka na ng digital archive. Para kung meron may kailangan, ganitong klase ng litrato, mapoprovide natin. Kasi academic community, or researchers, basta sino na kailangan meron tayo provide. Yun naman natin yung benefits. No? Our partnership with the Quezon City Public Library Department. May partnership kami ngayon sa digital photo archive. So marami ng mga benchmarking na natin. Tapos nag-aaral ko sa mag-archive. Paano kung mag-digital photo archive? So yun, dumaan sa ganung proseso. Collaboration with local international photography groups and organizations. Collaboration, kailangan din tayo Actually ako ay member ako ay board secretary ng Photojournalist Center of the Philippines. Okay? Ang Photojournalist Center of the Philippines is an organization of documentary photographers, news photographers, international and local photographers. Yun doon din kasi kailangan natin mag-partnership, mag-partnership tayo. So gano'n, share yung skills sila, share yung sa akin. So yun ang gusto natin dito, sa international. Maraming international photographers group, halos ganito yung natin. Ating ginagawa. Lalo naman retire na rin, from newspaper photographer. Ang ginawa nila, ganito na, exercise sa mga communities. They call it community photojournalism. Okay? Workshops, exhibitions and educational program. Yan, gagawin natin yan, ha? Okay ba kayo dyan? 1 day, 2 days, 3 days, tayo na. Hanap tayo na lugar na pwede natin pupunta mag-practicum tayo, mag-workshop tayo. Mas very comprehensive na yung pag-aaral natin. Siguro, discuss na. Multimedia workshop. Yung parang mobile journalism. Yung mga upload sa social media. Yan, gano'n. And then, bibilis ako na, projects and programs. Okay, yan ha. Pass and upcoming initiatives. Photography projects and events organized by the Quezon Photographers Guild in collaboration with other groups and institutions. So ano yun? Yan, yung first natin. February 15, 2019. Yan ang aming first na workshop. Quezon City in Focus. Diba? May kalas kasi kung parang certification, apat yun eh. Kasi yung nahulog na ng ink, yung kanilang mga certificate of attendance, nalagyan ng ink eh. So, hindi magamit. So, namili ako ng apat na pwede pa. So, sana dito yung apat ang potential naman para bigyan namin special na tool. Yan ha, ganyan ha. Celebration of National Arts Month. Okay? Ito, magbigay kami sa Barangay Pilyat. Barangay Pilyat, ito sa Barangay Santa Lucia. Mobile photo journalism. So, ito yung sa media information literacy ng PIST. So, I was invited to talk about photojournalism in Barangay. So, salita tayo ng konti dito para aming kailangan gawin natin photojournalism sa ating mga barangay o tayong mga business sponsor. Okay, ito yan. Yan. Kaya mga konting turo. Avoid staging photos or manipulating them to mislead viewers. So, bawal sa atin yan ha, yung mga rhetoric, okay.
Hindi pwede sa photojournalism. Ang photojournalism, yung litrato mo ay nagkukwento ng totoo. Hindi siya fake. So photojournalism, take pictures, truthful images. Totoo. Okay, ito. Sino na? Ang Quezon City Photographers Guild ang nag-umpisa niyan. Kami yan. Tapos inano namin sa GTV. Alam niyo ba kung ano nangyari? Taon-taon ginagawa namin ito. So na-atinatap nila. So na-institutionalize na yan sa council po kasi sa council po. So taon-taon, Freedom Trail yan eh. Freedom Trail. Alam niyo yan? Katipunan Freedom Trail. Ito yung ano kung saan dumaan yung mga Ticoneros. Diba? Galing sila ng Balitoa. Diba sila, marcha, hanggang doon sa Apollo Samson. Tumuwid sila ng Kayupugan Tawid. Pumunta kayo ng Bansora. Tapos tumuwid sa Cruz Naligas. Tapos nag-iwahiwalay sila doon. Yun na pwede. Iwahiwalay sila doon sa Cruz Naligas. Hindi pa nagpunta na? Taban, Rizal. Hindi pa nagpunta na?